Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 26, talata 1 hanggang 8. Ito po ang nakasaad. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno. Ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang mga mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mga mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya ay may katuwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado. Para mo na rin itinaga ang mapaa mo. Kung ang mapaang pilay ay walang kabuluhan, ganun din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang, inuukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 26, sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nakasaad. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isang namamana na kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may ipag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating mga lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yan ay mula sa Kawikaan chapter 26 verses 13 to 20. Ang batugan ay hindi lumalabas ng tahanan. Ang kanyang dahilan ay may leon sa lansangan. Gaya ng pintuang pumipihit sa bisagra, ang batugan na papihit-pihit sa kanyang kama. May mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ang akala ng batugan, mas marunong pa siya kaysa sa 7 tao na tamang mga tuwiran. Mapanganib ang nangihimasok sa gulo ng may gulo. Ito ay tulad ng pagdakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kanyang kapwa at saka nasasabihing nagbibiro lamang ako ay tulad ng isang baliw na pumapana ng mga tao, gamit ang kanyang umaapoy at nakamamatay na palaso. Namamatay ang apoy kung ubos na ang panggatong. Natitigil ang away kung wala ng tsismisan. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 26, verses 21 to 24. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs chapter 26 to 25 to 28. Sabi po dito, kapag siya ay nagsasalita ng mabuti, huwag mo siyang agad paniwalaan, sapagkat ang kanyang puso ay puno ng 7 kasuklam-suklam na bagay. Maaring itago ang kanyang puot sa pamagitan ng panlilinlang, ngunit ang kanyang kasamaan ay mabubunyag sa harapan ng lahat. Sa harap ng lahat. Ang naghukay ng hukay ay siya ring mahulog dito, at ang nagpapagulong ng malaking bato ay siya ring tatamaan nito. Ang sinungaling na dila ay napupuot sa mga sinasaktan nito, at ang mapanlinlang na bibig ay nagdudulot ng kapahamakan. So makikita po natin dito, yung Kawikaan chapter 26 to 25 to 28, ito po ay nagbabawala tungkol dun sa mapaninlang na puso, yung
pagiging sinungaling, yung masamang hangarin. Maaaring maganda po yung salita ng isang tao. Ngunit lagi po nating tatandaan na yung kasamaan o kaya yung panining lang ay talaga po ito ay mabubunyag. So yung tao pong gumagawa ng masama sa iba, maaari rin pong makaranas siya na bunga ng kanyang ginawa. Kaya huwag po tayo maging mapaninlang o mapaghiganti, no? Maging tapat po yung ating puso, no? At panalita, sapagkat nakikita po ng Diyos yung ating puso. At ang bawat ginagawa po natin ay may bunga. At dito makikita din po natin sa ating binasa, yung kasinungalingan ay maaari pong magtago sandali. Ngunit yung katotohanan po ay laging lalabas. Kaya mamuhay po tayo may malinis na puso, tapat na salita at may takot sa Diyos. Purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.